Ating text ay magmumula sa Matthew chapter 18, verse 21 hanggang 35. Sige, kung may mga Biblia kayo dyan at maaari kayong pumunta sa Matthew chapter 18, verse 21 hanggang 35. Hindi naman, meron naman tayo screen. Sabay nating basahin. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me, and I forgive him? As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you seven times, but 77 times. Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. For the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. But when the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seizing him, he began to choke him, saying, Pay what you owe. So the fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what he had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their masters all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgive you all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also, my heavenly Father will do every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po muli sa patuloy mong kalakasang binigay mo sa amin. Salamat muli sa iyong patuloy na pag-serve sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Narito ang iyong mga hinirang handang tanggapin at namnamin ang bawat salitang iyong ibinibigay sa amin. Muli maraming salamat. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Puri ng Panginoon. As sa Day 51, Rose Day 51, ito ang ating text. At napansin nyo yung unang question. So, magandang suriin yung ating mga text. Kung nagbabasa kayo, yung mga question, yung mga sinasabi. So, napansin mo yung question ni Peter? Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him as many as 7 times. So merong may binigay na standard si Peter. Sabi niya, Lord, hanggang ilang ulit ko bang
hahayaang magkasala ang aking kapatid at papatawarin? Hanggang 7 beses lang po ba? So may limit, baga. Actually, sa kanilang kultura, sa panahon nila, ang mga Jewish rabbi, yung sa karamihan sa kanila, ay ang kanilang acceptable na pagkakasala sa iyo o sa kanila ay hanggang 3 beses lang. So actually, generous pa tong si Peter kasi 7 sa kanya eh. Pero karamihan sa kanila, ang mga Jewish rabbi, hanggang 3 lang. Parang tipong, di ba, yung nagkasala. Pag minsan sa atin, di ba, pag problema tayo, o nagkasala sa kapatid, sabi ko sa iyo, 1 beses lang, kalimutan na tayo. Parang ganun na yung pinakamatindi sa atin. O minsan, bibigyan natin, pag naulit, siguro, last mo na yan, ha? Hindi ka na makakaulit sa atin. Talagang may warning na tayo. Pero dito, medyo generous pa nga si Peter. 7. Pero ano sagot ni Jesus Christ? Jesus answered, said to him, I do not say you 7 times, but 77 times. So matindi. So anong ibig sinasabi rito? Hindi ito yung tipong ang literalin mo na, 77 times pala, sige. So magbibilang ka ngayon. 77, maglilista ka. So yung nagkapatid magkasala, dapat maglilista rin. O nakailan ka na. O pag nag-aabot ng 77, hindi na kita pagbibigyan, ha? Hindi ganon. Ang ibig sabihin na ni Jesus Christ, no limit. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang pagpapatawad. So, grabe yung hinihingi ni Jesus Christ. Kaya ba natin yun? Sa totoo lang, katotohanan sa ating sarili, kaya ba natin gawin yun? 77 times? Kahit 77 times, baka hindi mo pa kakayanin. Kasi nga, kahit 7 times, hindi mo pa kakayanin. Di ba? So, inisabi lang Jesus Christ, 77 times. Ang implication ng Jesus Christ, walang limit. Hindi niya sinasabing expect ni Jesus Christ na hanggang 77 times lang pwede magkasala sa iyo yung kapatid mo. Meron pa nga ng interpretation dito. Sabi 77 times 7. Minultiply ko yun, 539. Matatandaan mo kaya yung bilang na yun? Dapat maglilista ka nun. Ito, nakailan na ito? Parang listahan ng utang. Bro, tamang-tama naman yung parable niya tungkol sa utang. So magandang halimbawa ni Chris. Ba't ganito yung ginamit niyang parable? Ang parable, ang kanyang pagkumpara ay sa pagkakasala ay parang utang. Pero actually, makikita mo yung umpisa pa lang yung sinabi niya na, therefore, the kingdom of heavens may be compared to a king who wished to settle account with his servants. So, dito pa lang medyo may konting liwanag na. Ang kingdom of heaven ay isa pa lang isang hari na nais niyang makipag-settle sa kanyang servant. So, gano'n naman ginagawa sa atin ng Diyos. Isang kingdom, kaya mayroong kingdom of heaven sa nabi dumating kasi gusto na ng Diyos makipag-settle sa atin. So maliwanag na yan, pero tinuloy pa rin Jesus Christ. Sabi niya, when we began to settle, balik tayo sa utang. Bakit kaya utang yung ginamit? Debt. Pag ikaw may lumapit sa iyong kapatid, o sino man sa iyong kamag-anak na lumapit, but nanguutang sa iyo, at alam mo, nanguutang ito dahil may kailangan o gipit talaga. Ang immediate concern mo talaga ay may concern ka talaga sa kapatid mo, naawa ka talaga. So, pauutangin mo. So iba ito sa pagkakasala na example
naglalakad ka lang, o nakaupo ka, biglang nahulog yung wallet mo na hindi mo napansin. Tapos yung nasa likod mo, nakita niya na nahulog, pero hindi ka niya sinabihan. Tapos nang paalis ka na, kinuha mo. Sin na agad yun, di ba? Tapos, yung nahulugan ng wallet, napansin niya na mawalan siya. Tapos, babalik siya sa lugar niya. At tatanungin ka, ikaw nakita lang nandyan. Nakita mo bang may wallet? Magsisinungaling ka pa. So, dalawa ng kasalanan mo. Nagnakaw ka na, nagsinungaling ka pa. So, yung sin na yun. Pero ito, yung debt, iba. Yung taong na-offend mo, ay nagkaroon ng concern dahil pinahiram ka. So, iba yun, di ba? Sa yung, wala naman kayong di naman kita kilala. Bigla ka lang may ginawang ganun. Pero ito, meron kayong relasyon kasi pinahiram ka eh. Hindi ka naman basta-basta magpapautang, di ba? Ito yung normal tao, biglang may dadaan lang, di ba? Na hindi mo kakilala. Pautang naman, oh. Pautangin mo ba yun? O sino ka? Ba't kita papautangin? Hingi, pwede. Pero di utang ka. Hindi, kasi pag utang, mag-expect kang magbabayad. So ganon ang ganda nung ginamit kasi may konting diin drama ng ganon yung Diyos natin. Sobrang bait niya. Kahit tayo'y nagkasala, tulad nga alam niya nagkasala tayo. Pero yung concern niya nandun pa rin. Kasi niya pinagbibigyan. So same thing, parang yung damdamin nung nagpautang sa'yo, hindi ka basta pinautang lang dahil may kaya kanyang bigyan, kundi dahil may concern siya sa'yo. Kasi naawa siya sa'yo kasi kaya kang nangungutang. Minsan wala na siyang pakialam dun sa kung anong dahilan mo kung bakit ka nangungutang. Pero sa atin niya parang alam niya na yung buhay. So may relasyon ka at kilala ka niya. So somehow, may magandang diin ito kung bakit kinumpara niya yung sin sa debt. So magandang kasi yung ganun ang naging relasyon natin sa Diyos eh. Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat at ang ating ibinalik, wala. Kinuha lang natin at tayo tumalikod at parang wala lang. So ganun yung drama nung parable. So may konting diin talaga. So, ito ang sumunod. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Okay. 10,000 talents. Paano natin ikumpara yan? Sa modern time, sabi daw ng mga nagsaliksik, ang itong 10,000 talent na ito ay kung i-convert sa panahon natin is about 12 million to 1 billion dollars. Ganon kalaki. So, ibig sabihin lang emphasize lang ng sinasabi dito, hindi talaga kayang bayaran ng may utang. So, wala talagang kakayahan. Since he could not pay, sinabi naman, since he could not pay, his master ordered him to be sold. Ibebenta siya. Hindi siya pinakulong, Ibebenta siya. Kumbaga, parang kung kukulong ko to, hindi naman makakabayad to eh. Ibebenta ko na lang para may bawi na konti. With his wife, hindi lang siya, pati yung asawa niya, at buong sambahayan niya. In all that he had. Pero, teka, sulit ba yun? Handa natin 10,000 talent. Sa panahon nila noon, ang presyo ng isang ibebentang alipin ay halos 1 talent lamang o minsan less pa. Diba? Sulit ba yon? Hindi rin, di ba? Wala. Luging-lugi pa talaga. So, ganun ang sitwasyon. So hopeless and no way na yung alipin na ito ay makakabayad sa amo niya. So, anong ginawa ng servant? So, the servant fell on his knees imploring, "Have patience with me and I will pay you everything." Pag sinabi niya, hindi mo nga kayang bayaran eh. Pag sinasabi mo pa, "You will pay everything."
Eh, ang presyo mo nga ng buo mong sangkan, sambahayan mo, wala pa sa kalingkingan ng utang mo. So, tingnan mo yung kabutihan nitong yung king na to, ano. Bangat nangangako siya, so, pagbigyan mo ako, mag-pay siya to me, babayaran ko yan. Pero kahit alam ng amo niya, hindi mo kayang bayaran. So, ano yung drama na ito, ano? So, anong ginawa ng amo? And out of pity, so yun lang naman talaga ang pwedeng gawin ng amo. Kasi alam niya na hindi makakabayad talaga. And out of pity, for him, the master of the servant release him and forgive him the debt. Grabe yun, di ba? Yung pity rito, yung pag-aawa, same thing na kanyang naramdaman nung pinautang siya. Same love, same concern. Nung utang ka sa akin, di ba ganun tayo, no? Pag naniningil, pag umutang, mabait. Pag siningil, galit. Tandaan natin, ano? Nung pinautang ka, sasabihan mo, nung pinautang ka, naperwisyo mo ako, pera ko yun. Mga ganun ang drama. So, ganun yung pang-konsensya mo. So, ganun tayo ang ugali natin talaga. Pero dito, yung kabutihan at kabaitan ng kanyang amo, ay hindi mo kaya sukatin. Isipin mo, utang ka, pinautang ka, tapos yung utang mo hindi mo bayaran, at nagmakaawa ka, at yung ginawa sa'yo dahil sa awa niya, okay na, bibigyan na kita, release ka na, wala ka ng utang sa akin. Shit. Di ba mabuting balita yun para sa debtors na ito? Isipin mo kung gaano siya na-release sa bagay na yun. Wow, 10,000 talents biglang nabura. Isipin mo, sabi ko nga kanina, wow, 12 million to 1 billion dollars. Yung utang mo biglang nabura. So grabe yun. Naol, ano? Hindi ko na sinasabi na encourage kayong umutang, kapatid. Ako, wag niyong utangan. Hindi ako si Jesus Christ. Sorry na lang kayo. Then, but when the same servant went out, he found one of his fellow servant who owed him 100 denarii. So, nakasalubong niya yung kapwa niya servant. Uy, may utang na ito na sa 100 denarii. Sisingilin ko nga. Tanong natin, ba't niya pa sisingilin? Ipinatawad na. Ano? Kasi kung wala, ang ideya natin ng pagsingil niya ay para makabayad ako. Pinatawad ka na nga eh. Pero 100 denarii. So, ano yung amount ng denarii? Ang 1 denarii is about 1 day wage. Isang araw ng sahod. So, 100 parang 100 araw lang ng sahod. Kayang-kayang bayaran, di ba? Kung isipin, ikukumpara natin dun sa 1,000 talents. Alam mo ang ratio niya, kumpara ng mga nagsaliksik, 1 is to 600,000. Ganon ang kumpara nun sa denari doon sa talent. 100 denari mo, komparado sa 10,000, ang kanyang ratio ay parang 1 is to 600,000. So, ganon. So, grabe, ano? Pero hindi, anong nagsasabi niya? He found his fellow servant who owed him 100 denarii. In seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe." Oh, sige na. Well, may karapatan naman siya magsingil kasi may utang sa kanya. So his servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me, I will pay you." The same word he used doon sa master. Have patience with me, Lord, papayaran kita. So, ganun din ang binanggit nung isang kapwa niya alipin. Konting pasensya po, konting
patient mo na, babayaran kita. Same word na ginamit, pero different reaction. He refused, went and put him in prison until should pay the debt. Alam mo, mas maigi na nga po yung binenta ka kasi meron kang pupuntahang amo kaysa nakakulong ka. Pero matindi yung ginawa, pinakulong niya. Pero actually, kung bibenta niya, konti lang makukuha niya eh. Pero, ang ibig sabihin lang nito, ganun tayo. Ang kumpara natin, yung ano ang naging kasalanan natin sa Diyos kaysa yung naging kasalanan ng kapwa mo sa iyo. Tandaan mo, every time nagkakaroon ka ng pagkakasala sa kapwa mo, hindi ka lang sa kanya nagkakasala. Nagkakasala ka rin. Automatic to sa Creator. Kasi nasa kanya yung image. So, hindi natin pwedeng maliitin ang ating kapwa pagkat nandyan yung image of God. Same as you. Hindi mo siya iti-take advantage kasi nandyan yung image of God. Same as you. So, every time, sabihin nga natin, hindi lang naman kung inapakan ng kapwa eh. Basta gagawin ko. Tandaan natin, every time you o minaliit mo o something na image to God ay yung sinira, you are sinning against God. So, lahat tayo nagkakasala sa Diyos. Actually, so ganon yung kasalanan natin. Kaya nga ganun ang comparison. So yun natin minsan nakakalimutan ng ano yan eh, ng iba na porket akala mo yung kasalanan mo isa kanya lang. Hindi, same thing, nagkakasala ka rin sa kanya. So, may utang tayo sa kanya sapagkat siya yung creator. So ganun na nangyari. Tingnan nyo ano. Ang bagay na ito, kung bakit niya binanggit ito, ang emphasis ni Jesus Christ is about forgiveness. Hindi niya sinukat kung ano kalaki ang iyong kasalanan para patawarin kita. Kasi katotohanan lamang, ang kasalanan natin sa Kanya hindi natin kayang bayaran. So ang ating sitwasyon, tulad nitong hindi mapagpatawad na servant. We cannot pay our debt, ang ating utang sa Diyos. Parang binigyan ka ng card na walang limit. Pero akala mo, hindi ka sisingilin sa dulo. Sisingilin ka pa rin yan. Pero ang Diyos, pinatawad yun. So, sa tayo, unlimited tayo kung magkasala o totohanan, pwede ba tayong sala kung gusto natin eh. Pero wag mong asahan na hindi yan sisingilin. Parang ganun nga, binigyan ka ng credit card, akala na unlimited, pero babayaran mo yung sa dulo. So that's how God's love towards us. Kahit gaano kalaki ng kasalanan mo, pinatawad niya. Our debts, sige po, slide tayo. Our debts to God was so great that it will be so impossible to be paid even with our life. Tandaan natin, kahit buhay natin, hindi sa atin yan. Sa Kanya pa rin galing yan, hindi natin pwedeng pambayad. Actually, wala tayong kayang pambayad eh. Lahat sa Kanya yun eh. Ang lakas naman ng loob mo, pambayad mo, akin din yan eh. Sabihin sa'yo ni Lord sa'yo po, ayaw mo bayaran. So, yung utang talaga ng servant, wala talaga eh. Kahit ibigay niya lahat ng meron siya, maski yung alikabok ng bahay niya, kulang pa rin. And actually, pati yung alikabok ng bahay niya, sa Diyos pa rin ang galing yun. So, isipin mo, wala pa rin talaga. At
we found mercy through Christ who fully paid our debts. Yung utang natin. Di ba? Yun ang sinabi niya dito. Out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. At lahat tayo, ganito ang dapat natin i-realize sa ating kalagayan. Psalm 51 verse 1 to 7. Kung may mga Bible kayo, hindi ko siya nilagay dyan. Puntahan niyo po, Psalm 51 verse 1 to 7. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. So, ito ang petition natin kay Lord. Ang dumi natin at hindi natin kayang linisin totally ang ating karumihan. For I know my transgression, my sin is ever before me. So, yun yung dahilan kung bakit natin paulit-ulit na binabasa ang law. Ang law ay parang salamin sa harapan mo, pinapakita sa iyo kung gaano ka makasalanan. Against you, you only have I sinned, done what is evil in your sight. Tandaan natin, sinabi ko kanina, every time magkakasala ka sa kapwa mo, automatic kasama mo yung pagkakasala mo sa Diyos. Pagkat kinreate ng Diyos yan, ng kapwa mo at ang image niya ay nasa Kanya. So that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Behold, I brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, sa kapanganakan pa lang niya, namanan niya na yung pagkakasala. Tulad natin dito sa Pilipinas, pagkapanganak mo lang sa anak mo, may utang na yan. So, literally, may utang tayo sa World Bank. Ang laki ng utang ng Pilipinas. So, bawat Pilipino may utang. Diba? Behold, you delight in truth and inward being, and you teach me wisdom in the secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. So our petition to the Lord na patawarin ang ating kasalanan. Sapagkat no one, sige next slide, no one is righteous before Him. Therefore, every one of us needs His mercy. Kailangan natin ang Kanyang awa. Same thing kung bakit nagmakaawa yung servant na alam niya na hindi niya kaya bayaran. Na alam niya yung consequence ng gagawin sa kanya, kaya nagmakaawa siya. Sabi sa Psalm 143 verse 2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Walang matuwid sa iyong harapan. So we do not have a luxury to withhold forgiveness to those who sinned against us. Tulad na sinabi ko kanina, yung kasalanan ng kapwa mo, kung ikukumpara sa kasalanan natin sa Diyos, gamitin na natin yung example sa ating text, is 1 to 600,000. Ibig sabihin lang, wala. Hindi mo ikumpara. So this is how our petition to God. So anong fifth petition natin? What is the fifth petition? Sige, na slide. Answer. Sabay-sabay nating basahin. As we also forgiven our debtor. That is
Christ's blood, Do not impute to us, wretched sinner, no evil cling. As we also find is evidence of your grace in us, that we are fully determined wholeheartedly to forgive our neighbor. So ano ang iyong magbigay siya ng determination na mag-forgive sa iyong kapwa, yung pagpapatawad sa iyo ng ating Panginoon. Sometimes sinusukat natin ang forgiveness sa ating kapwa sa laki o liit ng kanyang kasalanan sa iyo. Ay, hindi ko kayang patawarin to. Grabe itong ginawa sa akin. Pero tingnan mo anong ginawa sa iyo ng Panginoon. O, tingnan mo? May utang siguro yun. Dati yun. Lumabas. Hindi pa nagbabayad po ng renta yan. Pwede nyo singilin. May utang din po siya. Anyway. Ang ganda nung ano niya rito. Yung apartment niya nandito sa ilalim. Anyway. Tuloy tayo. This is for the sake of God Christ. So yung pagpapatawad natin, paano natin siya papatawarin? Ikukumpara mo na lang yung pagkakasala mo at yung pagpapatawad sa iyo. Kahit gaano kalaki at di mo kayang bayaran, ay pinatawad niya. So tayo bilang mga tao, totohanan lang. Totoo sa ating sarili. Dito natin malalaman na somehow we are nasa corrupted na pa rin tayong katawan. Yung galit natin sa ating kapwa dahil sobrang grabe ng ginawa sa iyo, hindi mo talaga kaya magpatawad. So kung magbabase ka talaga sa sarili mo, yun, mahihirapan ka talaga. So tayo, hindi naman sinabi na kaya natin gawin, pero isipin natin, hindi mo pwedeng i-withhold ang iyong pagpapatawad sapagkat ang iyong Ama, yung Diyos, hindi niya withhold. He fully paid sa ating kasalanan. Hindi parte lang, ito bahagi lamang. Sabihin niya, okay, babayaran ko, sabihin ko na natin. Sige, bayad na yung 99%, yung 1% na lang bayaran mo. Hindi ganun. Full. Buo. Diba? Wala kang bahagi talaga ron. Hindi niya sinabi, 99% sa akin na, 1%. Makahit na 1%, di mo kayang bayaran eh. Sa laki ng kasalanan mo. So how good God it was. Kaya ang ganda ng ginamit na debt, yung utang, saka yung salitang utang. Kasi ang debt, sabi ko nga kanina, yung pagpapautang, may kasama talagang yung concern o sa iyo, o yung relasyon sa iyo kaya pinautang. Pero anong naging sagot natin? Yun na nga, naging problema natin ay hindi natin kayang bayaran, but minsan feeling natin kaya nating bayaran sa lahat sa kaya nating gawin sa magagawin natin. Pero hindi nga eh. Diba sabi nga, parang ganun din talaga tayo. Lord, how patient to wait. Mababayaran ko utang mo. Parang ganun tayo. Parang kaya mo, di ba? Hindi nga eh. Kaya ganda yung ginamit niya, 1,000 talents. Actually, sinasabi niya, hindi niya talaga bayaran. Pero sometimes, iniisip natin, kaya natin bayaran, ang kasalanan ko. No, hindi. Hindi natin kaya bayaran. At dahilihan dito, binayaran niya ng buo. This is how good God towards us. So, hindi tayo mag-aasa sa mga bagay na maaari natin kayang gawin patungkol sa kapatawaran ng ating pakasalanan. So we rest on the great mercy. Sige, next slide. Of God through Christ, who paid fully our debts with His precious blood on the cross. Alam mo yung presyo na binayad sa atin ay dugo niya mismo.
Our sins are great, but His mercy is greater. Mga kapatid, mga bagay na minsan di talaga natin kaya gawin. May katotohanan naman, tayo bilang mga tao, at nagkasala sa atin yung kapatid, ating kapwa, may sometimes, at karamihan at kadalasan, ang nagiging reaction natin ay hatred, kung maaaring, ay hindi ko kayang patawarin yan. Minsan ayaw mo na lang pansinin, pero ganun din naman yun. Ito naman kakatotohanan na tayo ay limitado at meron tayong kahinaan. So we ask God and we look up to the cross. Doon natin titingin tayo sa cross o anong ginawa niya. So we may kaya nating magpatawad. Doon lamang pag titingnan natin ang laki ng kasalanan natin sa Kanya kung ikukumpara sa kasalanang nagawa ng ating kapwa sa atin. Which is 1:600,000, which mean hindi mo kayang ikumpara. Wala talaga. So we ask God and look at His cross. Sa tingin mo, kailangan mong patawad sa iyong kapwa. Hindi mo titingnan kung gaano kalaki yung kasalanan niya. Kasi kahit maliit na kasalanan, nagagalit na nga tayo eh. Yung malaki pang kasalanan sa'yo. Diba? Masagi ka lang, mapitik ka lang ng bagay. Pumipitik ka rin eh. Maganti ka lang agad. Automatic. So, ganun tayo. So, tungkol sa pagpapatawad sa ating kapwa, at titingin tayo doon sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pinatawad tayo fully yung ating utang na hindi natin kayang bayaran, ay binayaran niya ng buo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So we rest on the great mercy of God through Christ, who paid fully our debts with His precious blood on the cross. Our sins are great, but His mercy is greater.